Dito tayo sa buhay at kamatayan na usapan. Kapag may nakita ka nagsi-seizure, huwag kang magpanik. Minsan, yung mga akala nating tama, yun pa ang nakakasama. Kaya, inilatago sa inyo ang mga rason kung bakit ito yung dapat nating gawin. Number 1, huwag nyo silang lalagyan ng kahit ano sa big, mapakutsara pa yan o daliri nyo. Guys, hindi nila malulunok yung dila nila, promise. Kasi kapag pinulit nyo silang subuan, baka mabali nyo lang yung mga ngipin nila at bumara pa yan doon sa daanan ng hangin nila at lalong hindi sila makahinga. So, ang dapat nyo gawin is mag-focus lang na panatiliing bukas ang daanan ng kanilang hangin. Number 2, huwag nyo silang pigilan or no restraining. Huwag nyong ipilit na ipako sila sa sahig o yakapin sila para lang tumigil yung pag-shake. Kasi sa tindi ng electrical activity or kuryente nila sa katawan, maaaring madislocate yung kanilang balikat or mabalian sila ng mga buto kapag nilabanan mo yung galaw. At dahil dyan, magkukos ka pa ng further damage. Pangatlo, protektahan nyo din ang ulo. Maglagay ng kahit anong malambot na bagay sa ilalim ng ulo habang nangyayari ang seizure. Kahit unan man yan o pinagtupi-tuping damit. Kasi habang nangyayari ito sa kanila, hindi nila kontrolado ang ulo nila at posibleng tumama ng paulit-ulit ang kanilang ulo sa matigas na sahig. Kapag nangyari yon, maaari silang magkaroon ng concussion o malalang sugat sa ulo. So, protect the head to prevent further injury. Number 4, itagilid mo lang sila kapag nangyayari ito. Ito ang pinaka-importanting move. Bakit? Kasi, just in case na sumusuka sila or naglalabas sila ng sobrang daming laway, at least hindi ito babara dun sa baga nila or sa daanan ng kanilang hangin. Hayaan natin na ang gravity ang kumilos para lumabas ang drainage sa gilid ng bibig. Safety first para hindi sila mabulunan dahil airway is life. Lastly, tumingin ka sa relo mo at obserbahan ang 5-minute rule. Kailangan alam mo kung gaano nakatagal nangyayari ang seizure dahil kapag lumagpas ito sa 5 minutes, pumapasok na ito sa tinatawag nating status epilepticus. Ito yung point na hindi na kayang i-reset ng utak ang sarili niya, kaya kailangan mo na tumawag ng ambulansya. Dahil ang status epilepticus ay pwedeng magdulot ng permanent brain damage o mas malala, kamatayan. Kasi isipin mo, kapag wala nang pumapasok na oxygen doon sa utak, pwedeng tumigil ang paghinga ng pasyente o ang puso nito. Kaya time is brain at huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. O, alam nyo na, share nyo na to para marami tayong makasagip ng buhay.